Bago pa man makilala ni Brianna at minahal si Chester, isa na siyang tagapagmana ng pamilyang Del Casio, isa sa pinakamayayamang pamilya ng bansa. Lumaki siya sa karangyaan, ngunit mas pinili niyang mamuhay ng simple dahil nais niyang mahalin siya kung sino siya at hindi dahil sa kanyang kayamanan. Nang makilala si Chester, itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya ipinakilala ang kanyang pamilya. Namuhay siya na parang isang ordinaryong babae. Buo ang paniniwala niyang sapat ang pagmamahal upang magkaroon ng masayang pamilya. Ngunit ang kanyang biyanan ay ginawa ang lahat ng pagpapahirap sa kanya upang sukuan niya ang asawa. Ang hindi nito alam na ang lahat ng bawat paghamak na ginawa kay Brianna ay pagsisisihan ng babae. Kinakabahan ka ba? Mahigpit na hinawakan ni Chester ang palad ni Brianna. Nasa tapat na sila ng mansyon ng mga Quezon. Ito ang araw na ipakikilala siya sa ina ni Chester. 1 year silang magkarelasyon at napagdesisyon na nilang magpakasal na. Ulila na sa ama ang lalaki, kaya wala siyang ibang pakikibagayan kundi ang mami lang nito. Dahil nag-iisang anak lang naman si Chester at siyang nagpapatakbo sa naiwang negosyo ng ama. Pagpasok pa lang, mapapansin na kaagad ni Brianna ang eleganteng sala. Nakaupo sa mamahaling sofa si Shanda, ang ina ni Chester. Nakataas ang noo habang dahan-dahang sinisipat mula ulo hanggang paa ang dalaga. So siya ang babaeng gusto mong pakasalan, Chester? Malamig ang tono ng ginang, mababakas ang panguuyam at pagkadisgusto. Yes, Mama. This is my girlfriend. She's Brianna. Proud na ipinakilala ni Chester ang kanyang nobya. Walang kahit na anumang makikitang reaksyon sa mukha ni Chanda. Lumapit ka. Utos nito kay Brianna. Sumunod ang dalaga na tuwid na nakatingin sa mukha ng ginang. Hindi pa man ito nagsasalita, batay na rin sa mapanuring tingin sa kanya, hindi siya nito gusto. Suot niya ang mumurahing bestida na binili niya lang online at syempre sinadya niya yun. Magandang hapon po, tita. Ngumiti si Brianna sa kabila ng malamig na aura ng kaharap. Hindi siya sinagot ng ginang. Sa halip ay nagsimula itong magtanong na tila isang job interview. Anong natapos mo? Saan ka nagtatrabaho? At anong negosyo ng pamilya mo? Mataas at sunod-sunod nitong tanong. Mom, nag-iba ang ekspresyon ni Chester nang maramdamang binabastos nito ang kanyang nobya. Masama itong tiningnan ni Chanda. Anong problema? Iniharap mo sa akin ang babaeng ito. Of course ay kikilalanin ko. At kasama na doon ang personal background niya. Mom, it doesn't matter kung anong mayroon si Brianna. I love her at pakakasalan ko siya sa ayaw at sa gusto nyo. Tahimik lang si Brianna kahit na hindi niya ine-expect ang ganitong klaseng inang mayroon ng kasintahan. Pero hinaplos naman ang puso niya dahil ipinagtatanggol siya ng nobyo. Meaning, mahal nga siya nito. Chester, okay lang. Wala namang problema sa tanong ni tita. Tama siya, mas maganda kung makikilala niya ako. Ngumiti si Brianna na binalingan ng ginang. Tita, business administration po ang tinapos ko. Bale, isa po akong administrative staff sa isang private company. May simpleng buhay. Nakatira lang sa isang maliit na apartment. Paliwanag ni Brianna na ang tinutukoy nitong kumpanya ay pagmamay-ari mismo ng pamilyang Del Casio. Kahit ang buong staff ay walang kaalam-alam na isa siya nitong tagapagmana. Sabi ng kanyang ama na spoiled lang daw siya ng kanyang abuela dahil sinusunod ang kanyang gusto. At kahit sa mga oras na yon, natitiyak niyang may mga taong nakamasid sa kanya na inutusan ng kanyang abuela. Nag-iisa siya nitong apo. Siyempre ayaw siyang masaktan. Pero dahil sa katigasan ng kanyang ulo, pati ang dad niya, napagod na rin siyang intindihin. Isa pa'y abala ito sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Hindi lang dito sa Pinas, kundi sa abroad. Umismid si Chanda sa narinig. Pinanliitan siya ng mga mata bago binalingan si Chester. Sa bagay, hindi mo na kailangan magtrabaho kapag naikasal na kayo ni Chester. Gusto ko mula umaga, aasikasuhin mo ang anak ko. Pagsisilbihan mo siya. Mas maganda kung dito ka lang sa bahay. Sa uri ng ngiti nito, tila may binabalak ang ginang. Napangiti si Chester, hinawakan sa palad ang ina.
Akala nito hindi talaga magugustuhan si Brianna. Thank you, Ma'am. Ililibot ko lang sa mansyon si Brianna. Paalam nito't agad hinawakan ni Chester ang palad ni Brianna. Sinundan naman ng may ngisi si Chanda ang dalawa. Gusto pala nito ang kanyang anak. Pwes, pahihirapan niya ang babae. Makikita nito ang pagiging ambisyosa nito. 3 oras bago inihatid ni Chester ang kasintahan pa uwi. Kahit papaano, sa kabila ng pagkadisgusto sa kanya ng ina ni Chester, dama naman niya ang pag-aalaga ng nobyo. Mas lalo yata siyang na-in-love sa lalaki. Una pa man niya itong nakilala, tinamaan na siya ng pana ni Cupido. Ibang-iba si Chester sa una niyang naging boyfriend na pera lang naman ang habol sa kanya. Naalala niyang ipinakidnap pa siya nito at ipinatubo sa kanyang ama ng 5 milyon. Kaya hayon, 3 taon nang nagbabakasyon sa kulungan. Ngunit tila gumuho ang kanyang mundo ng mga sandaling yun. Pinaniwala siya ng lalaki na tunay ang pagmamahal nito pero huwad pala. Kaya naman iyon ang naging rason kung bakit kinailangan niyang itago ang kanyang pagkatao. Ayaw niya nang maulit ang pangyayaring mahalin siya ng dahil sa pera ng kanyang pamilya. Nag-alsabalutan siya. Tumira sa isang simpleng apartment, walang kotse, sumasakay lang sa taxi at nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang ama bilang isang empleyada. Ito ang buhay na kanyang pinili, ang mahalin bilang siya. Kaya nga nang makilala si Chester, umaasa siyang sana nga ito na ang tamang lalaki para sa kanya. Are you okay? Mahinang haplos ni Chester ang naramdaman ni Brianna. Mula mansyon ay tahimik ang babae. Wala itong imik, halatang hindi masaya. Hindi ako gusto ng mami mo. Brianna, ganun talaga si mami sa una. Pero magugustuhan ka rin niya, okay? Pumasok sila sa loob ng kanyang apartment. Hindi siya maiwan-iwan ni Chester sa pag-aalala nito sa kanya. Kaya nag-decide itong samahan siya sa apartment. Naisip ni Brianna na total, ikakasal na sila ni Chester, okay lang naman na doon ito matulog. Malakas ang ulan. Pasado 2:00 ng madaling araw nang magising si Brianna. Naalala niyang nasa labas si Chester dahil mas pinili nitong matulog sa sofa. Pero dahil malamig, nag-abala siyang dalhan ito ng kumot. Tulog na tulog ang lalaki. Bahagya siyang natigilan nang makitang wala itong suot na pang-itaas at sobrang gwapo ng boyfriend. Nakatitig siya sa mala-adonis nitong katawan na para bang ngayon niya lang nakita. You're crazy, Brianna. It's gonna be yours. Bulong ng maharot niyang utak. Ikakasal na nga pala sila ni Chester, so magiging kanya na ang lalaking kawangis ni Adan. At bago pa man siya maglaway, nilapitan niya na ito upang kumutan, pero naku naman, natigilan siya lalo na nang mapatingin sa mukha ng lalaki. Dahan-dahan siyang umupo sa harapan nito at nagnakaw ng kiss sa boyfriend. Nagiinit ang kanyang pisngi. Tsaka siya nakontento at dahan-dahang kinumutan ng lalaking mahal niya. Pero nanlaki ang kanyang mga mata nang maramdamang hinawakan siya nito sa magkabilang palad. Malakas pala ang pakiramdam ni Chester. Nandilat siya, napatingin sa umarko nitong labi. Ilang saglit pa, nakakulong na siya sa bisig ng nobyo. What are you doing? Naalimpungatang tanong ni Chester kay Brianna. Mabilis itong naitulak ng dalaga, tsaka agad na lumayo. Wala akong ginawa ha, kinumutan lang kita. Ba't kasi wala kang damit? Nag-aalalang sabi ng dalaga. Napangiti si Chester. Naramdaman naman talaga niyang hinagkan ng nobya. Isang patunay lang yun na mahal talaga siya nito at ang nakikita niyang sensiridad sa reaksyon ng mga mata ni Brianna na ikinatutuwa niya ngayon. Nagsuot siya ng damit. Sorry, hindi talaga ako nagsusuot ng damit kapag natutulog. Tiningnan ni Chester ang suot na orasan at halos 2:00 pa lang iyon ng madaling araw. Matulog ka na uli. Tsaka babe, thank you sa kumot ha. Good night. Inihatid ito ng tingin ni Chester nang mabilis tumalikod na pinamumulhan ng pisngi. Cute. Bulong ni Chester nang umiti tsaka ipinikit na rin ang mga mata. Kinabukasan, nagising si Chester sa masarap na amoy mula sa kusina. Isa sa mga nagustuhan niya sa kasintahan, masarap itong magluto. Sa aroma pa lang ng kape, hindi niya na matatanggihan kaya tuluyan na siyang nagising. At maliban sa rason kung bakit nais niya itong pakasalan, yun ay nais niyang magisna ng babae tuwing umaga.
Bumangon siya't inayos ang hinigaan tsaka tinungo ang nobya sa kusina. Nakatalikod ito at abala sa ginagawa. Siya naman ay aliw na pinagmasdan ng pinong kilos ng nobya. Nang hindi makatiis, nilapitan niya ito at niyakap. "Good morning." Napaigtad si Brianna nang maramdamang pumulupot sa bisig niyang braso ni Chester. "Good morning. Sakto nakaluto na ako. Sabay na tayong mag-breakfast." Bahagya niya itong nilingon. Dinampian naman siya ng halik nito sa pisngi. "Okay," tugon ni Chester at tinulungan na siyang maghain ng nobyo. Nang mapagpasyahang bumukod at baguhin ng lifestyle, una niyang pinag-aralan ng pagluluto. Nung una, scrambled egg lang ang kanyang kayang lutuin. Salamat naman sa Google at nakapagluluto na siya ng mga nais niya, lalo na kapag magkasama sila ni Chester. At alam niyang isa iyon sa mga nagustuhan sa kanya ng nobyo. Sabay silang mag-breakfast, nagkukulitan, nagsusubuan habang pinag-uusapan ng nalalapit nilang kasal. Papasok na siya sa trabaho nang marinig na tumutunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang abuela. At dahil kasama si Chester at hindi nito kilala ang kanyang abuela, ay kinansel iyon at nagpadala ng mensahe na pupuntahan na lang ito upang personal silang mag-usap. Mabuti naman at hindi nag-usisa ang nobyo kung sino ang tumatawag. "Ano bang nakita mo sa Chester na yan at nais mong pakasalan? Akala mo ba hindi ko alam na ayaw sa'yo ng ina niya?" Galit ang kanyang abuela nang kinahapunan ay dalawin niya ito. Galing siya ng trabaho at dito siya tumuloy. Naglalambing niya itong niyakap. "Lola, ano naman kung hindi ako gusto ng mami niya? Si Chester naman ang pakakasalan ko't hindi si Tita Chanda." "Iyo brat, paanong hindi ako mag-aalala sa'yo? What if gawin kang alipin sa bahay na yon? Hindi ko siya mapapayagan." Ngumiti lang si Brianna. "It won't happen, Lola. Tsaka diba I told you naman na lahat basta para kay Chester gagawin ko. Please, Granny, just be happy for your one and only beautiful granddaughter, okay?" Wala nang nagawa ang kanyang abuela sa desisyon niyang magpakasal kay Chester dahil hangad nito ang kanyang kaligayahan. Hanggang sa dumating na ang araw ng kanilang kasal ni Chester. Saktong nasa ibang bansa ang kanyang ama kaya hindi ito nakadalo sa kasal nila ni Chester. Isa pa, hindi rin ito invited dahil ayaw niyang malaman ni Chester at ng ina nito kung ano ang tunay niyang pagkatao. Private marriage ang nangyari. Natanging mga kakilala at kaibigan lang ni Chester ang naroon. Ni hindi nga sumilip ang ina nito, halatang ayaw sa kanya. Siya rin ang nag-decide na isang simpleng chapel lamang ganapin ang seremonya. Bagay na sinang-ayunan na lang ni Chester. Ang mahalaga lang naman sa lalaki ay maging successful ang kanilang kasal. Hindi alam ng lahat na si Brianna mismo ang tumanggi sa alok ng abogado ng pamilya Del Casio na magdaos ng marangyang kasal. "Kung mahal talaga ako ni Chester, hindi kailangan maging ingrande ang kasal namin." Inang sinabi niya noon. Habang naglalakad si Brianna sa aisle, suot ang isang elegante ngunit simpleng puting wedding gown, hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Sa kanyang puso, naniniwala siyang magsisimula na ang pinakamasayang yugto ng kanyang buhay. Sa harapan ng altar, hindi napigilan ni Chester na mapaluha habang pinagmamasdan ng babaeng pinakamamahal niya. "You're so beautiful." Bulong nito nang magkatabi na sila. Bumulong lamang si Brianna ng thank you. Nagsimula ang seremonya. At matapos ang kanilang panata ay opisyal silang idineklarang mag-asawa. Nagpalakpakan ng mga bisita. Sa mansyon, sinalubong sila ng kanyang biyenan. "Mula ngayon, isa ka ng quizon. You should understand the responsibility you're about to take on." Yun ang sinabi nito sa kanya. Nagulat si Chester sa sinabi ng kanyang ina. "Mom, please stop." Mabigat ang tono ni Chester bago hinawakan sa kamay si Brianna at iginiya sa magiging kwarto nilang mag-asawa. Pagdating sa kwarto, masuyong niyakap ni Chester ang asawa. Hinawakan ng malambot nitong palad at hinagkan. "You go first." May naglalaro sa labi nitong Saad na ang tinutukoy ay maglinis ng katawan. Napangiti si Brianna sa piliyong laman ng kanyang isipan. Excited siya sa gagawin nilang mag-asawa. Nai-imagine niya lang ang ilang taon nilang pag-iintay. Ngumiti siyang nagiinit ang pisngi na tumalikod.
Pagpasok pa lang, tinanggal niya ang lahat ng kanyang damit at nilinis ang bawat sulok ng kanyang katawan. Bagaman nakakapagod ang kanilang kasal, ay masaya siya sa araw na iyon. Ilang oras din siyang naglunoy sa tubig bago lumabas ng banyo. Halatang nag-aabang na sa kanya si Chester. Wala na itong suot at nakatapi lang ng towel. Ngumiti pa sa kanya bago pumasok sa loob ng banyo. "Brianna!" Malakas na boses mula sa labas ng pinto ang nagpabalikwas ng bangon kay Brianna. Malakas din kasi nitong kinakalampag ang pinto. Umaga na pala at 10:00 na, kaya wala nang asawa. Tsak na nasa opisina na ito. Napasarap kasi ang kanyang tulog. "Bumangon ka na! Tanghali na! Aba, Brianna, ano ba?" Boses na muli ng kanyang biyenan na sumisigaw sa labas ng silid. Hindi niya muna ito pinansin dahil naagaw ang kanyang atensyon sa flower na nasa ibabaw ng mesa. Tumayo siya't nilapitan ng bulaklak. Kinuha at tiningnan ng card. May nakasulat pa yung "I love you, wife." Napangiti si Brianna. Galing kay Chester ang flower. Ang sweet naman ng asawa niya kahit na halos 1 linggo iyon simula nang ikinasal sila. "Brianna!" Muling kalampag at sigaw sa labas kaya napilitan siyang buksan ang pinto. "Magandang umaga po, Mami." Hindi nito pinansin ang kanyang sinabi. Sa halip, inabot nito ang isang apron. "Simula ngayon, ikaw na ang magluluto ng almusal, maglilinis ng buong bahay, maglalaba at magdidilig ng mga halaman sa hardin. Wala kaming kasambahay na mag-aasikaso at isama mo na rin ang pamamalengke." Utos nito sa kanya at galit ang boses. Nasaan naman kaya ang mga katulong? Napatingin siya sa inabot nitong apron. "Ma'am, hindi ako maid para iutos sa akin lahat ng mga yan." Bago pa man siya makasagot, marahas na siyang sinampal at sinabunutan ng biyanan. Nagitla siya. Napahawak sa kamay nitong mahigpit na hawak ang kanyang mahabang buhok. "Bakit? Anong akala mo sa sarili mo? Senyorita dito sa bahay? Wag na wag kang magkakamaling magsumbong kay Chester dahil malalagot ka sa aking babae ka. Kumilos ka na." Halos iuntog siya nito sa matinding galit. Tulala siyang napatingin sa biyanan. Nang bitiwan siya matapos sa bunutan, hindi siya makapag-react. "Ano? Kumilos ka na!" Pumuno ang boses nito sa buong mansyon. Napakurap siya. Ilang sandali lang napilitang kumilos. Halos masyak sa ginawa sa kanya ng biyanan. Hindi niya iyon inaasahan. Ganoon man walang magawa. Nagluto, naglinis ng buong bahay at naglaba. Habang ang kanyang biyanan, binabantayan siya. 3:00 ng hapon, natapos siya sa mga gawain tsaka pa siya nagbalak kumain. Dama niya na kasi ang gutom. Masakit ang katawan niya. Mahapdi ang mga kamay niya. "Anong gagawin mo?" Nagulat si Brianna sa malakas na boses ng kanyang biyanan kaya nabitiwan niya ang hawak na plato. Basag iyon nang bumagsak sa semento. Sa nangyari, malakas na napasigaw ang kanyang biyanan. Nanlaki ang mga mata bago siya sinugod ng sabunot. "Walang iya kang babae ka? Hindi mo ba alam na mas mahal pa yan kaysa sa buhay mo?" Galit na galit si Chanda. Hindi pa ito nakontento at habang sinasabunutan ng babae ay pinagsasasampal din ito si Brianna. Hindi naman malaman ni Brianna ang kanyang gagawin. Malakas ang babae at puno ng puwersa ang bawat sampal sa kanya. Ngunit pilit siyang nanlaban. Pero sa maling galaw ni Brianna, nadulas ito't nabagok ang kanyang ulo dahil tumama iyon sa gilid ng lababo. Nawala ng malay si Brianna at umagos ang dugo sa sugat. Natigilan naman si Chanda na humihingal pa sa galit. Maya-maya, tumawag ito ng doktor upang gamutin ang sugat ni Brianna. Sinabi ni Chanda na nabagok lang ang babae dahil sa katangahan nito. At para kapani-paniwalang nag-aalala siya sa babae, tinawagan kaagad niya ang anak niya. Inunahan niyang pagtakpan ng sarili. "Ma'am, napatawag ka. What happened?" Tanong ni Chester. Abala ito sa opisina ng mga oras na iyon. "Anak, madali kang umuwi. Si Brianna may nangyari kanina. Nadulas siya sa kusina at nabagok ang ulo." Ginalingan ni Chanda ang pagdadrama para maniwala ang anak niya. May paiyak-iyak pa itong nalalaman. "What?" Bulalas ni Chester na agad na patayo. Kinuha ang coat, ang wallet at ang susi ng sasakyan. Malalaki ang naging hakbang nitong iniwan ng opisina na halos takbuhin ng elevator para lang makauwi. "Nasaan siya? Kamusta ang asawa ko?" Mababakas ang sobrang pag-aalala sa boses ni Chester.
Okay na siya, iho. Nagpatawag na ako ng doktor. Maliit na galos lang naman ang natamo niya. Huwag ka na mag-alala sa kanya. On the way na ako. Gusto ko makita si Brianna, Mami. Tsaka pa ibinaba ni Chester ang linya. Halos paliparin niya ang sasakyan, marating lang ang bahay. 3 oras bago nagising si Brianna, agad niyang nakita si Chester na nag-aalala sa kanya. Nasa tabi ito ng kanyang kama, hawak ang kanyang kamay. God thanks, you're awake, wife. How do you feel now? Nag-aalalang tanong ni Chester. Sinabi ko naman sa'yo, Chester, okay na si Brianna. Boses ng kanyang biyanan iyon at may warning na nakatingin sa gawin niya na para bang sinasabi na once na magsumbong siya, may masamang mangyayari. Chester, sinabi ko naman sa'yo na iutos mo na lang sa maid ang gagawin mo. Does it hurts? Ani Chester na hinagka ng maliit na benda sa kanyang ulo. Iho, nagbakasyon kasi ang 2 maid at baka next week pa ang balik. Singit ka agad ni Chanda kahit na hindi ito ang kinakausap. Pero ang totoo, tinanggal nito ang 2 maid dahil talagang plano ni Chanda na pahirapan si Brianna. I can't wait another weeks, Mom. I don't want my wife suffer. Agad tumawag sa agency si Chester para bukas may darating na maid. Bakit ka ba nagmamadali? Wala namang gagawin sa mansyon. Mama ko ang masusunod. Matigas na sabi ni Chester. Wala nang nagawa si Chanda pero may plano pa rin siya. Ibabagsak niya sa interview ang maid na kukunin ni Chester. Sa isipang yun, nakampante si Chanda na tinungo ang kanyang silid at nag-iwan ng babalang tingin kay Brianna. Hihintayin niyang si Brianna mismo ang aalis sa kanyang anak dahil sa pagpapahirap niya rito. Pagkalabas naman ni Chanda sa kwarto nilang mag-asawa, nakahinga ng maluwag si Brianna. Napayakap sa asawa na akala niya kanina katapusan na ng kanyang buhay. Hinaplos nito ang likod niya. Don't worry, bukas darating na ang maid na request ko sa agency. Salamat naman kay Mamit nakitang natumba ka at napagamot ka agad sa doktor. Tumawag ito ng doktor upang pagtakpan ng ginawang kasalanan sa kanya. Hindi na lang umimik si Brianna kahit na gusto niyang magsumbong. Mahal niya si Chester at kasali ito sa sinumpaan niya. Ayaw niyang marinig mula sa abuela at ama na sa muling pagkakataon na sasabihin itong nagkamali siya sa taong pinili. Nagpasya si Chester na hindi na muna pumasok kinabukasan para mag-asikaso kay Brianna. Bukod doon, hinintay din ito ang parating na katulong na makakasama sa bahay. Masakit pa rin ang tinamong sugat ni Brianna sa kanyang ulo, ngunit hindi na lang niya ininda. Chester, hindi naman batay ang asawa mo para alagaan mo pa. Ako nang bahala sa kanya. Pumasok ka na sa trabaho. Inis si Chanda nang makitang ipinagluluto pa ng kanyang anak ang babae. Mas lalo lamang nadagdagan ang inis niya kay Brianna. Nilingon ni Chester ang kanyang ina. Mommy, mas mahalaga sa akin si Brianna kaysa sa trabaho. Lihim na napairap si Chanda. Huwag mong sabihing ini-spoiled mo ang babaeng yan. Hindi bagay. Alam mo kung bakit? Dahil nagmula sa mahirap si Brianna. At alam kong kaya niya ang sarili niya. Ramdam ni Chester na ayaw pa rin ng kanyang ina sa asawa. Pero wala naman itong magagawa lalo at kasal na sila. Hindi na siya kumibo. Ayaw niyang makipagtalo. Sa halip, ipinagpatuloy na lang niya ang ginagawa niya. Good morning. Nakangiti siyang binati ng asawa pagpasok sa kwarto. Gising na ito. Nagtatakang napatingin sa gawin niya. Salamat, Chester. Kahit papaano'y natuwa si Brianna nang makita ang asawa. May dala pa itong breakfast para sa kanilang dalawa. Nag-effort itong ipagluto siya at sabay silang kumain. Maya-maya, dumating ang 2 maid galing agency. Agad in-interview ni Chester at saka tinanggap. Tamang masidlang si Chanda na nagpaplano ng magandang gagawin para mapatalsik ang hampas lupang si Brianna. Hindi nagtagal ay may tinawagan ng ginang, si Celeste, ex-girlfriend ng anak niya. Pakikiusapan niyang guluhin ito ang 2 mag-asawa nang sa ganun tuluyan ng maghiwalay. Tita, napatawag ka. Busy ka ba? May gusto lang akong ipagawa sa'yo. Sure tita, kahit ano. Agad sinabi ni Chanda ang gustong ipagawa kay Celeste, kaya naman wala pang 2 oras, may coaching pumarada sa harap ng mansyon ng mga Kison. Bumaba si Celeste at nag-doorbell.
Masaya pang sumalubong ang may pakana ng lahat na si Chanda. Celeste, iha, kamusta ka na? Masaya ang ginang sa pagdating nito kaya abot tenga ang ngiti ng babae habang nakikipagbeso kay Celeste. Okay lang po tita, si Chester nasaan siya? Nasa kwarto, wait lang at ipatatawag ko. Pagdating sa sala, pinaupo ni Chanda ang panauhin at tinawag ang maid upang utusan na katukin sa kwarto si Chester. Sa mga sandaling yun, masayang nag-uusap sa kwarto ang mag-asawa. Magkayakap sa kama at katatapos lang ng mga ito sa mainit na sandali. Nang biglang may kumatok, maid ang nabungara ni Chester. Sir, may bisita po kayo, naghihintay po sa baba. Dinig yun ni Brianna kaya napatayo siya sa kanyang kinauupuan upang mag-usisa. Sinong bisita? Tanong ni Brianna. Umiling ang bagong maid. Hindi ko po alam ma'am sir. Nasa baba po sabi ni Ma'am Chanda tawagin ko lang po si Sir Chester. Okay, bababa na kaming mag-asawa. Pakisabi kay mami. Napapaisip ng malalim si Brianna kung sino ang panauhin. Ngunit sinagot din naman kaagad ang kanyang katanungan pagbaba nila ni Chester nang may isang babaeng sumalubong sa kanyang asawa at nag-abrisyete bago humalik sa pisngi ni Chester. Celeste? Sa gulat ay halos maitulak ito ni Chester. Napangisi si Chanda at si Brianna nanlaki ang mga mata. Nakadama agad ng selos kahit nagulat ang reaksyon ni Chester at hindi interesado sa babae. Nararamdaman niyang naging parte ito ng buhay ni Chester. Celeste, anong ginagawa mo dito? Nasa tono ni Chester ang pagtataka. Ngumiti ang babae. Ikaw naman Chester, parang wala tayong nakaraan. Hindi mo man lang ako inimbita sa kasal mo. Binalingan ni Celeste ang tahimik na si Brianna. Eto na mismong nagsabing ex-girlfriend dito ni Chester. Alam mo Brianna, kasal na nga lang ang kulang sa amin nun. Ang kaso, ganun talaga hindi kami ang destiny. Pero hindi naman tayo sure na magtatagal kay ni Chester. Or baka may chance pa kami na magkabalikan. Parang may kutsilyong tumarak sa puso ni Brianna sa narinig. Si Chester naman, agad kinaladkad si Celeste patungo sa labas upang palayasin. Hindi niya nagustuhan ang mga lumalabas sa bibig nito. Isa yun sa mga rason kung bakit siya nakipaghiwalay sa babae. Naiwan si Chanda at Brianna. Masamang tiningnan ni Chanda ang babae. Kung sa tingin mo, hahayaan kitang magpakalunoy sa ligaya kasama ang anak ko, nagkakamali ka Brianna. Kaya habang maaga pa, makipaghiwalay ka na kay Chester. Ayoko sa'yo at gagawin ko ang lahat, mapaghiwalay lang kayong dalawa. May diin ng boses ni Chanda at matalas na nakatingin sa kanya. Gustong pumatak ng luha ni Brianna pero ayaw niyang magmukhang kawawa sa harapan nito. Kung ganoon, si Chanda mismong nagpapunta kay Celeste. Hindi na lamang siya kumibo nang akmang babalik sa kwarto nang marinig muli itong magsalita. San ka pupunta? Magluto ka sa kusina. Maglinis ng buong mansyon. Huwag kang Senyorita Brianna. Tandaan mo, gagawin ko lahat para hiwalayan ka lang ng anak ko. Sinundan lamang niya ito ng tingin. Magtitiis siya para kay Chester hanggat kaya niya. Huwag lang malalaman ng kanyang ama't abuela ang ginagawang ito sa kanya ng biyanan. Dahil natitiyak niyang gagawa ang mga ito ng paraan na maghiwalay sila ni Chester at hindi niya iyon kakayanin. Kumilos siya't nagtungo sa kusina upang magtrabaho sa gawaing bahay. Sa labas naman, parang basurang itinapon ni Chester si Celeste. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito Celeste. At oras na marinig ko pang pinagsasalitaan mo ng masama ang asawa ko, alam mo na ang gagawin ko sa'yo. Get lost! Nagsalubong ang dalawang kilay ni Celeste nang tinalikuran si Chester. So totoo ngang in love ito sa Brianna na yon dahil deadma ang kanyang beauty. Well, hindi rin naman siya interesado kay Chester kahit kailan kundi pinagbigyan niya lang si Chanda. Gagawa na lang ulit siya ng paraan upang makalapit sa mag-asawa. Pero this time, aalis na muna siya. Ang mga plano ni Chanda na paghiwalayin ng mag-asawa ay hindi naging matagumpay. Bagkus ay mas naging matatag pa ang kanilang relasyon. Walang Celeste na kayang magbuwag ng kanilang pagmamahalan. Pero syempre, kalakip nito ang sakripisyo at pagtitiis ni Brianna sa pang-aabuso ng biyenan na kahit may kasambahay ay paborito pa rin siyang utusan. Ilabas mo ang nawawalang kwintas ko. Brianna, alam kong ikaw ang kumuha nun.
Araw ng Lunes, bigla na lang nanggagalaiti ang kanyang biyenan dahil sa nawawala nitong kwintas na minana pa daw sa abuela nitong nasa langit na at nag-iisang alaala. At kung magkano ang halaga nun, 100,000,000. Mami, wala akong ninanakaw sa inyo. Saad niyang nagulat sa pag-aakusa nito kahit wala namang pruweba. Sinungaling! Sigaw nito at marahas siya nitong sinampal kaya umalma ang isang katulong dahil naawa sa kanya. Madam, wala pong ninanakaw si Ma'am Brianna sa inyo. Kaming dalawang naglinis sa silid ninyo kaya imposible ang sinasabi ninyo. Humarang si Telma sa kanya kaya naman ito ang napagbuntunan ni Chanda ng galit. Sinampal din ito ang babae. Manhid ang kanyang pisngi na tinamaan ito ng sampal subalit hindi niya iyon pinansin. Nagpatawag ng pulis si Chanda at inutusang halungkatin ang kanyang mga gamit. Ganoon din ang gamit ng dalawang katulong. Madam, imposible po yung sinasabi ninyong nanakawin ng inyong manugang ang kwintas na yun. Kung gugustuhin, pwede naman siyang humingi ng pera sa inyong anak. Bakit kailangan pong magnakaw? Sabi ng isang pulis matapos niyang ipaliwanag na wala siyang balak magnakaw. Paanong hindi niya nanakawin ng kwintas kung iyon, aber? Mahal ang kwintas ko. Hampas lupa ang babaeng yan kaya siya nagka-interes sa bagay na yon. Sige, hulihin niyo at ikulong ngayon din. Sagot ko kayo. Sumisigaw ang ginang. Napailing ang isang pulis. Hindi po kami pwedeng basta na lamang manghuli ng walang basihan, madam. Kung ganoon, halugugin niyo lahat ng mga gamit niya. Kapapasok lang noon ni Chanda sa kwarto ng mag-asawa at agad inilagay sa drawer ni Brianna ang hinahanap na kwintas. Tingnan niyo sa drawer niya. I'm sure doon niya itinago. Nakakasiguradong sabi ni Chanda. Nagkatinginan ng dalawang pulis. Si Brianna ay kampante na walang makikita ang mga pulis sa kanyang drawer dahil sa hindi niya gagawing magnakaw. Aanhin naman niya iyon. Gayong napakadami niyang alahas na regalo ng kanyang abuela, maging ang kanyang mami noong nabubuhay pa ito. Maya-maya, tumingin sa kanyang gawi ang pulis bago inangat ang isang kamay. Hawak nito ang kwintas na sinasabi ni Chanda. Yan nga ang kwintas kong nawawala. Sinasabi ko na nga bang ang babaeng yan ang nagnakaw? Sumisigaw si Chanda na kinuha sa pulis ang hawak na kwintas bago siya galit na binalingan at sinabunutan. Magnanakaw kang babae ka? Ikulong niyo ang babaeng to! Siya naman ay pilit na itinutulak ang babae dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng buhok niya. Hinila naman ang ginang ng isang pulis, tsaka pa siya nabitawan. Humingi pa ito ng pasensya bago siya pinusasan. Ang dalawang katulong ay nakadama ng awa sa kanya habang dinadala ng dalawang pulis palabas ng bahay upang isakay sa patrol. Si Chanda ay napangiti at tinawagan ng kanyang anak upang isumbong ang mga pangyayaring pagnanakaw ng asawa. Habang si Brianna, napabuntong hininga na sumakay lamang sa patrol at umaasang mailalabas siya ng asawa kapag nalaman itong ipinakulong ng masama nitong ina. What do you mean? Nasa presinto si Brianna? Gulat na naman si Chester sa sumbong ng kanyang ina. Ipinaliwanag ng ginang ang pagkawala ng mamahaling kwintas at kung paanong natagpuan ng mga pulis sa drawer ni Brianna. Hindi magagawa ni Brianna ang pagnakawan kayo, mami. Hindi ganun ang asawa ko. Pwes, ginawa niya na at mabulok siya sa bilangguan. Akala ba niya papayag ako na magkaroon ng isang magnanakaw sa loob ng ating pamamahay? Lalabas ko ang asawa ko, mami. Oras na malaman ko ang katotohanan na wala siyang kinalaman dito, mananagot kayo sa akin. Sinasabi mo bang sinungaling akong ina, ha, Chester? Wala akong sinabing sinungaling kayo, ma'am. Pero tandaan nyo, oras na napatunayan kong ginawa nyo ng kasalanan ng asawa ko, kalimutan nyo ng anak nyo ko. Nagbabanta ang boses ni Chester sa galit na boses, tsaka nito ibinaba ang cellphone. Nagngit-ngit naman sa galit si Chanda dahil mas kinampihan pa ni Chester ang asawa kaysa sa kanyang sariling ina. Talagang kinakalaban siya ng anak. At paano naman ito mapapatunayan na siya ang naglagay ng kwintas sa drawer ni Brianna? Wala namang nakakita. Pagdating sa presinto, takot ang naramdaman ni Brianna. Nakiusap siyang tawagan ng asawa. Mabuti naman ay pinahiram siya ng cellphone. Umiiyak si Brianna habang kausap ang asawa na hindi naman nagtagal, dumating upang ilabas siya sa loob ng kulungan. Brianna, I'm sorry. Wala ba silang ginawa sa'yo? Umiling siya habang pinapahid ang luha. Hindi ko kinuha ang kwintas ni Mami.
Hindi ko alam kung paano napunta sa drawer. Maniwala ka sa akin, Chester. Naniniwala ko sa iyo, Brianna. Don't worry, paiimbestigahan ko ang nangyari, okay? Pinapahid nito ang kanyang luha at ipinagpasalamat ni Brianna dahil hindi siya pinabayaan ng asawa. Higit sa lahat, naniwala itong hindi niya kayang gawin ang binibintang nito sa kanyang pagnanakaw. Galit na sumalubong si Chanda pagdating ni Chester at Brianna. Hindi nito nagustuhan ang ginawa ng anak niya. Talagang iniuwi pa rin ito si Brianna sa mansyon. Hindi ako papayag na may isang magnanakaw dito sa loob ng pamamahay ko, Chester. Sa bodega siya matutulog. Napatulala si Chester sa sinabi ng kanyang ina. Seryoso ba kayo sa sinasabi niyo, Mommy? Mukha ba akong nagbibiro, Chester? Si Brianna, hindi na nanibago dahil una pa man, talagang hindi na siya gusto ng kanyang biyanang hilaw. Sigurado siyang marami itong mga nakahandang plano para mapaghiwalay sila. Kung magpapakilala siya ngayon bilang isang tagapagmana ng Dalcasio, para lang magustuhan ito ay hindi iyon fair. Ang nais niyang mangyari ay tanggapin siya nito bilang isang mahirap at may mabuting puso. I'm sorry, Ma'am. Hindi ko hahayaang matulog ang asawa ko sa bodega. Malungkot niyang tiningnan ng biyanan. Mami, bakit ayaw niyo po sa akin? Ginagawa ko naman po lahat para lang magustuhan niyo. Mahina ang boses ni Brianna. Nasa tono ang pagtatanong. Umismid lang ito. Hinawakan ni Chester ang kamay ni Brianna upang pumanhik sa silid nila. Paiimbestigahan ko ang nangyari, Mami. Hindi ako papayag na pagbintangan mo ng ganoon lang ang asawa ko. Mabuti siyang babae. Patutunayan ko yan sa'yo. Sinundan ito ni Chanda ng masamang tingin bago tinawagan si Celeste. Naiinis siya ngayon dahil palpak ang kanyang plano na kahit anong gawin niya para lang mapaghiwalay ang dalawa ay walang epekto. Tunay ngang na-inlove na si Chester sa babae. Hindi niya iyon matanggap. Pakiramdam niya, kayang gawin lahat ni Chester para lang sa babae. Yes, tita. Boses ni Celeste sa kabilang linya nang sagutin ang tawag ni Chanda. Gusto ko, akitin mo ang anak ko. Gawin mo lahat para mapaghiwalay sila ng impaktang babaeng yan. Naiintindihan mo? Inis na saad ni Chanda. Mahinang tumawa si Celeste sa kabilang linya. Really, tita? Aakitin ko si Chester tapos ano? Yamot na bumuntong hininga si Chanda. Basta gawin mo na. Huwag kang magalala. Babayaran kita. Sabihin mo lang ang presyo, kahit magkano. Tuluyan ng kinain si Chanda sa matinding galit nito para sa babaeng walang ibang nais, kundi makasama lang naman ang anak nitong si Chester. Matapos nito iyong sabihin, pumayag agad si Celeste. Nagplano ang dalawa sa pang-aakit na gagawin ng babae kay Chester. Dapat ay madala nito si Chester sa isang hotel. Kukuha ng mga larawan na magkasama ang dalawa sa kama at ipadadala ang larawan kay Brianna para isipin ng babae na may nangyari sa mga ito. At sa ganitong paraan, masasaktan si Brianna kapag nakita ang mga larawan ni Celeste at Chester na magkasama. Kaya nasisiguro niyang iiwan nito ang anak niya. Bagay na sinang-ayunan naman ni Celeste at sinabing maghahanap ng tiyempo para sa kanilang plano. Saktong matapos maglinis ng katawan si Brianna, ay nakatulog naman ito. Labis na pag-aalala at awa ang naramdaman ni Chester para sa kanyang asawa. Napabuntong hininga ang lalaki habang hawak ang palad ng asawa at hinahagkan. I'm sorry, Brianna. Promise, hindi ko nahayaang mangyari pa ulito. Bulong na nag-iisip kung anong dapat gawin para alam niya kung anong nangyayari sa asawa habang wala siya at nasa trabaho. Hindi nagtagal, may tinawagan ng lalaki. Kinabukasan, galit na galit si Chanda nang makitang may mga CCTV technician na dumating sa mansyon upang kabitan ang buong paligid ng mansyon mula sa gate sa sala hanggang sa kusina maging sa kwarto. Sandali! Sinong nagutos sa inyo na magkabit ng kamera? Tanggalin niyo yan! Hysterical na wika ni Chanda. Halos nakabitan na nito ang buong palibot ng mansyon dahil maaga pang dumating ang mga technician. Natigilan ang mga ito pagkarinig sa nanggagalaiting boses ng isang ginang. Sinong nagpatuloy sa inyo sa loob ng pamamahay ko? Sino? Tanong nito at dinuro isa-isa ang mga tao. Ma'am, ako ho. Sagot ng maid na si Telma. Lumagapak agad ang pisngi nito. At sinong nagpahintulot sa'yo na papasukin ng mga taong to? Sino? Nag-aalala si Chanda na ma-record ang kanyang mga ginagawa kay Brianna. Sapo naman ng maid ang pisngi na tinamaan ng sampal ni Chanda.
Madam, utos po to ni Mr. Quizon. Pasensya na pero siya ang susundin namin. Wika ng isa at itinuloy ng mga ito ang ginagawa. Hinihingal sa galit si Chanda. Wala itong nagawa na nagmarcha papasok sa loob ng bahay. Talagang inuubos ng kanyang anak ang kanyang pasensya. Di bale, may ibang plano siyang naisip. Hihintayin na lang niyang magawa ni Celeste ang kanyang ipinag-uutos. Sa opisina, habang abala si Chester sa kanyang ginagawa, tumawag si Arman, ang CCTV technician na kanyang inutusan. Ito din ang pinakiusapan niyang magkabit ng surveillance camera sa buong gusali maging sa elevator para alam niya kung anong mga nangyayari. Ibinalita lang nitong successful ang pagkabit ng CCTV. Kaya nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya naiisipin kung anong ginagawa ng asawa dahil nakikita niya ito kahit sa loob ito ng silid. May ngiting bumalatay sa kanyang labi. Bumukas ang pinto matapos nilang mag-usap ni Arman. Agad nagsalubong ang kilay niya pagkakita kay Celeste. Sinira nitong magandang mood niya. Hi! Hindi pa man siya nakakapagsalita ay bati nito sa kanya. Ani mo isang model na naglalakad palapit sa kanya. Get out of my office now. Galit niyang itinuro ang pinto sa babae. Pakiramdam niya hindi magandang gagawin ito. Ngumiti ang babae. Umupo sa harapan niya sa halip na lumabas tulad ng kanyang utos. Relax, Chester. Ang totoo niya nandito ko para humingi ng tawad sa'yo sa nangyari last time. Alam mo, masaya talaga ako para sa inyo ni Brianna. Sorry na, Chester. Maging magkaibigan tayo, please. Totoo? Wala kang balak na masama para sirain kami ni Brianna? Ano namang mapapala ko kapag sinira ko kayo? Let's just be friend, okay? Siguro nga, magaling umarte si Celeste dahil napaniwala nito si Chester. Bumuntong hininga ang lalaki. Okay, salamat naman kung ganun. Pagkatapos noon, ay ilang oras na aliw sa pakikipagkwentuhan si Chester kay Celeste tungkol sa mga nangyari sa buhay ng babae after nilang mag-break. Hindi na kasi sila nagkita pang muli, pero sa totoo lang, unti-unti lang kinukuha nito ang loob ni Chester hanggang sa tuluyan itong maniwala sa kanya. At si Chanda, tamang abang lang kung successful ba ang plano nila ni Celeste laban sa dalawa. Tumunog ang cellphone ni Brianna at nakita niyang tumatawag ang asawa. Nang sagutin, boses ng babae ang kanyang narinig sa kabilang linya. Hi Brianna, it's me Celeste. Huwag mo nang hintayin ang asawa mo sa dinner dahil magkasama kami. Bye. Nang uuyam ang boses ni Celeste bago patayin ang linya. Saglit siyang napatanga. Bakit si Celeste ang may hawak ng phone ni Chester? Sa mga sandaling yon, saglit na nasa banyo si Chester. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Celeste upang gamitin ang cellphone ni Chester na iniwan lang nito sa ibabaw ng executive table. Pero dahil sa ginawa ni Celeste, nahulog sa malalim na pag-iisip si Brianna. Gabi na wala pa nga si Chester at nang tawagan ng asawa, out of coverage area. Pero ng mga oras na yon, nasa isang dinner meeting si Chester kasama si Mr. Lauchenko. Biglang naglobat ang kanyang cellphone kaya hindi siya nakapagpaalam sa asawa na gagabihin na. Tsaka na siya magpapaliwanag mamaya pagka-uwi ng bahay. Si Celeste naman, sinundan talaga nito si Chester para isagawa ang plano nila ni Chanda. Matamang tinatanaw ni Celeste sina Chester at Mr. Lauchenko sa loob ng restaurant. May tig-isang kupitan ng alak ang dalawa, kaya pasimple niyang binigyan ng pera ang isang waiter upang ilagay sa baso ni Chester ang pangpatulog. At sa maliit na halaga, sinunod iyon ng waiter. Sa pangalawang baso ng alak ni Chester inilagay ang gamot. Saktong tapos na rin ang meeting, kaya nagpaalam na ang dalawa. Mr. Quizon! Nag-alala bigla si Mr. Lauchenko after lumungay-ngay sa mesa ni Chester matapos lagukin ang huling baso ng alak. Imposible namang lalasing ito ng ganoon lang. Mahinang tinapik ng lalaki si Chester. Sir, don't worry. Ako na pong bahala sa kaibigan ko. At doon nga sumipot si Celeste galing sa labas ng restaurant. Nagmamadali at nakangiti pa. Pero dahil sinabing kaibigan, hindi na nag-alala si Mr. Lauchenko kay Chester at nagpaalam na lang sa dalawa. Abot ang ngiti ni Celeste na humingi ng tulong sa isang waiter upang dalhin ang lalaki sa kanyang kotse. Tumuloy sa isang hotel at doon ginawa ang kanilang plano ni Chanda.
Alam ni Celeste na pagkatapos nito, kasusuklaman siya ni Chester. Pero anong pakialam niya? Ang mahalaga na paghiwalay niya ang dalawa. Malalim na ang gabi, wala pa rin si Chester. Labis nang nag-aalala si Brianna. Panay na ang silip nito sa labas kung gumarahin na ba ang kotse ng asawa. Ngunit wala hanggang sa dalawin siya ng antok. Kinabukasan, napabalikwas ng bangon si Chester pagkagising at namalayang nasa isang hindi pamilyar na silid. Nagulat siya nang makitang katabi niya si Celeste at wala siyang suot na damit. Good morning. Gising na rin ang babae at may malawak ng ngiti sa labi. Dismayado siyang nakatingin. Blanko ang utak habang iniisip kung paano nakarating sa isang hotel kasama si Celeste. Nalasing ka kagabi, kaya dinala kita dito. At dahil sa kalasingan mo, hindi kita napigilan kagabi. May nangyari sa atin. Nagalit ang anyo ni Chester bago hinaklit ang braso nito at piniga. Hindi ako lasing, kundi may naglagay ng pampatulog sa inumin ko. Ikaw ang gumawa nun. Nanlilisik ang mga mata ni Chester sa galit na lalo pang piniga ang braso ni Celeste. Nasasaktan ako, Chester. Bitiwan mo ko, ano ba? Nagpumiglas ang babae. Marahas itong pinakawalan ni Chester bago iniwan sa kama at nagbihis at umalis. Si Celeste naman ay napangiting tinawagan si Chanda at ipinakita ang magagandang larawan nila ni Chester. Success ang plano, so alam nyo na tita. Wika ni Celeste. Sure, no problem Celeste. Ipapadala ko sa account mo ang bayad. Masayang saad ni Chanda. Napatigil naman si Brianna nang marinig ang sinabi ng kanyang biyanan. Patungo sana siya sa kusina at nasa sala naman ang ginang. May kinalaman kaya ito sa hindi pag-uwi ni Chester kagabi? Talagang gagawin lahat ng kanyang biyanan, masira lamang sila ni Chester. Nagngingit-ngit ang kanyang kalooban. Nang mapalingon sa gawin niya ang kanyang biyanan, napatigil ito saglit bago ngumiti. Kampante siyang hindi na nito masasaktan dahil napapaligiran sila ng kamera na kahit hindi siya magsalita, malalaman pa rin ni Chester ang gagawin nito sa kanya. Nilagpasan lamang siya ng ginang at nababakas ang saya sa mga mata nito. Gawin mo lahat ng plano mo, pero hindi ko iiwan si Chester. Bulong ng isipan ni Brianna. Habang si Chester, binalikan ng restaurant na pinagmulan kagabi. Tinawag ang manager at nagreklamo sa alak na may inilagay na pampatulog na kanyang ininom. Pasensya na sir, wala ho kaming inilalagay na kahit anong gamot sa mga isiniserve na inumin. Hinging paumanhin sa kanyang manager. Inipon nito ang lahat ng employee ng restaurant na yon upang ituro kung sino ang nagdala ng alak sa kanila ni Mr. Lauchenko kagabi. Kanina, nakausap niya ang lalaki tang sabi nga nito, matapos niyang mawalan ng malay, ay may bigla na lang lumapit sa kanyang isang babae at sinabing kaibigan. Nasisiguro niyang si Celeste yon. Hindi naman makatingin sa kanya ng diretso ang waiter, nag-serve sa kanya ng alak. Sir, maaari niyo po bang sabihin sa akin kung sinong waiter o waitress ang nagdala sa ng alak kagabi? Isa-isang tiningnan ng manager ang mga nakahilerang employee ng restaurant. Agad niyang itinuro ang isang binatilyo na sa sobrang takot na masisante, bigla na lang lumuhod sa kanyang harapan. Sir, maawa kayo. Huwag niyo po ako ipatatanggal sa trabaho. Kailangan ko po to sa pag-aaral ko. Maawa po kayo sa akin. Kahit lalaki, hindi ito nahiyang umiyak sa harapan niya. Disappointed naman ang manager. Jimmy, isa ka sa mga masisipag na employee ng restaurant. Kaya hindi kita agad-agad tatanggalin. Pero sabihin mo kay Mr. Quizon kung sinong nag-utos sa yung lagyan ng pangpatulog ang kanyang inumin. Sabi ng manager sa waiter. Ang ibang katrabaho nito ay nakatingin lang sa lalaki at walang ni isang nais magsalita. Sa takot nitong matanggal sa trabaho, ay ikinuwento ng lalaki na may kung sinong babae ang nagbayad upang lagyan ng pangpatulog ang alak na ipinaiinom sa kanya. At inilarawan pa nito ang muka. Walang iba kundi si Celeste. Galit na galit si Chester na tumayo at umalis ng restaurant matapos sabihing wag nang paalisin ng lalaki. Total naman, nagsabi ito ng totoong nangyari. At ngayon, pananagutin niya si Celeste. Samantala pagbalik ni Brianna sa kanyang silid, sunod-sunod na tunog ng kanyang cellphone ang kanyang narinig. Nang buksan, ay tumambad sa kanya ang malaswang larawan ni na Celeste at Chester sa loob ng isang hotel. Walang suot pang itaas si Chester habang kahalikan si Celeste.
Napabuntong hininga na lang si Brianna. Alam niyang kagagawan iyon ng kanyang biyanan. Kaya pala ang saya nito kanina. At narinig pa niyang ipadadala ang bayad kay Celeste. Napakasama talaga ng ina ni Chester. Marahil kung hindi lang niya mahal ang asawa, baka iniwan niya na ito. Binitiwan niya ang kanyang cellphone at marahang tumayo pero nakadama siya ng hilo. Napahawak siya sa kanyang sentido habang kinakalma ang sarili. Tsaka niya na lang naalala na hindi pa siya dinadatnan sa buwang iyon. Kaya pala nitong mga nakaraang araw, masama ang kanyang pakiramdam. Siguro buntis na siya. Imbis na malungkot sa nakitang larawan ni Celeste at Chester, napangiti pa siya ngayon. Hindi pa man confirm pero nararamdaman niyang may baby na sa kanyang sinapupunan. Naglinis siya ng kanyang katawan, nagbihis at umalis. Pupunta siya ng doktor upang magpa-check up. Pagkatapos ay plano niyang dalawin ng kanyang abuela. Nag-iwan na lang siya ng sulat sa asawa. Total naman ay hindi niya ito makontak. Pagdating sa Obigaini, inasikaso kaagad si Brianna ng doktor. Ilang test ang ginawa sa kanya at positive ang lahat ng result na siya'y nagdadalang tao. Congratulations, Mrs. Quizon. But where is the father? Tanong nito sa kanya nang igala ang paningin na tila ba hinahanap ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. Nagtataka marahil na wala siyang kasama. Nasa trabaho pa ho ang asawa ko. Ngumiti sa kanya ang Obigaini. Pinayuhan siya nito sa mga dapat gawin at mga bawal. Bukod doon, niresitahan siya ng vitamin para sa baby upang maging healthy. Tuwang-tuwa siyang umalis, dala ang balita sa kanyang abuela. You're pregnant? Really? Alam na ba ito ng dad mo? Na-excite kaagad si Lola nang ibalita niya ang pagdadalang tao. Niyakap siya nito ng mahigpit dahil matagal na nga daw silang hindi nagkikita. Busy si daddy sa kanyang mga negosyo. Tsak, pagagalitan lang ako ng Lola. Mahal ka ng daddy mo, iha. Dahil kung hindi, I'm sure, tutol siya sa pagkukunwaring mahirap at ikinasal kang hindi man lang namin nakilala ang lalaking pinakasalan mo. By the way, kamusta ka naman sa mansyon ng mga Quizon? Maayos ba ang trato nila sa'yo? Nag-aalalang tanong nito at hinaplos ang kanyang magkabilang pisngi. Okay naman ako, Lola. Mabait po sila sa akin. Tanggap ni Chester ang pagiging mahirap ko. Kung ganoon, nasiguro mo nang mahal ka talaga ng asawa mo. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinasabi sa kanya ang totoo? Hindi pa sa ngayon, Lola. Napabuntong hininga ito. Walang magawa sa kagustuhan ni Brianna. Alam naman ng kanyang abuela na kahit anong pilit sa kanya, kapag ayaw niya, wala na itong magagawa. Basta iha, kapag may problema ay huwag kang magatubiling sabihin sa akin dahil hindi ko mapapayagang may mang-api sa'yo. Biglang naalala niya ang ginawa ng biyanan. Tsak na kapag nalaman nito ng kanyang lola, sisirain nito ang buhay ni Chanda. Ganoon siya kamahal ng kanyang abuela dahil nag-iisa lamang naman siya nitong apo. Pero sa halip na magsumbong, pinagtakpan niya ang ginawa ng biyanan niya. Sinabing napakabait nito sa kanya at tanggap siya. Naniwala naman ito't nakampante. Pagdating ni Chester sa bahay, wala ang kanyang asawa. Pero may sulat na iniwan sa ibabaw ng maliit na mesa. Binuklat niya iyon at agad na binasa. Nagpaalam lang pala ito sa sulat na may bibilihin sa labas at hindi magtatagal. Nang makapag-charge, agad niyang tinawagan ng asawa. Sobrang nag-alala si Chester at baka galit ito sa kanya sa hindi niya pag-uwi kagabi. Chester? Wife, dasan ka? Susunduin kita. At dahil nasa bahay ng abuela si Brianna, nagsinungaling itong nasa loob ng supermarket. Okay, pupuntahan kita. Hintayin mo ako dyan. Agad lumabas si Chester ng kanyang silid at nagmamadaling tinungo ang kanyang sasakyan. Napansin ni Chanda na nagmamadaling umalis si Chester, kaya alam niyang may something na sa mag-asawa. Baka mayroon na itong hindi pagkakaunawaan sa larawang ipinadala ni Celeste kay Brianna. Nang maibaba naman ang linya, agad nagpaalam si Brianna sa kanyang abuela dahil may pupuntahan pa. Pero ang totoo, sa supermarket na kanyang nabanggit kay Chester ang punta niya at doon sila magkikita. Mabuti na lang at wala pa ito nang dumating siya. Ilang sandali pa, tumawag na si Chester sa kanya. Saktong kapapasok lang niya sa loob. Nasa labas na ako, wife. Hihintayin kita sa exit. Agad siyang umuo. Excited na tinungo ang asawa upang ibalita ang kanyang pagdadalang tao.
Pagkakita sa kanya ni Chester, ay malaki ang hakbang na lumapit na tila ba ngayon lang siya nakita at buong higpit na niyakap. Magpapaliwanag ako, Brianna, sorry. Sorry kung hindi ako nakauwi kagabi. Sorry kung hindi ako nakatawag sa'yo para sabihin kung nasaan ako. I know nag-alala ka sa akin. Si Celeste ang may pakana ng lahat. Pinatulog niya ako. Dama niya sa boses ang pag-aalala at takot na baka galit siya. Okay lang, Chester. Alam kong hindi mo ko magagawang lokohin. Tsaka si Celeste. Naisa na niyang sabihin na narinig niya ang ina nitong kausap ang babae at binayaran ito ng kanyang biyanan para sirain silang mag-asawa. Pero mas pinili niyang wag na lang sabihin. Si Celeste, may ginawa ba siya sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Chester sa kanya. Kinuha niya ang cellphone at ipinakita ang mga larawang ipinasa sa kanya ng babae. Naikuyom ni Chester ang kanyang kamao. Talagang ang binalak ni Celesteng paghiwalayin sila ni Brianna. Kinuha niya ang larawan tsaka tinawagan si Celeste. Magtuto silang dalawa. Hindi niya ito mapapatawad. Sa kabilang dako naman, nakaimpake na si Celeste dahil ngayon din mismo ang kanyang flight. Biglay nagring ang kanyang cellphone at nang makitang si Chester ang tumatawag, binaliwala niya ito. Tsak niyang nagkakagulo na ngayon ang mag-asawa. Tapos na ang trabahong ipinagawa sa kanya ni Chanda kaya siya'y balik bakasyon. Matapos patayin ang cellphone, itinapon niya ito sa basurahan nang sa gayon ay hindi na siya makontak ng kahit na sino, lalo na si Chanda. Ngayon labas na siya sa problema ng mag-asawa. Sumakay ito ng taxi at nagpahatid sa airport. Inis namang napabuntong hininga si Chester nang tuluyang hindi na makontak si Celeste. Pinatayan siya nito ng cellphone. Talagang iniiwasan siya nito. Hindi ko siya matawagan. Gusto kong patunayan sa'yo na hindi totoo lahat ng nasa larawan namin ni Celeste. Sobrang mahal kita, Brianna. Naniniwala ko sa'yo, Chester, kahit na hindi mo iharap sa akin si Celeste. Kaya kalimutan na natin siya. Ang totoo niyan, may good news ako, Chester. Labis na nagpasalamat si Chester dahil may asawa siyang katulad ni Brianna. Bukod sa mapagmahal, ay napakamaunawain. Anong good news, Brianna? Buntis ako, Chester. Magkakababy na tayo. Buntis ka? Magiging daddy na ako? Yung akala niyang magkakasira silang mag-asawa, ngunit may paparating palang masigit na magpapatibay sa kanilang relasyon. Masayang dumating ang mag-asawa sa mansyon na ipinagtaka ni Chanda dahil masayang-masaya ang mga ito. Nagsalubong ang kilay ng babae. Sinundan ng masamang tingin si Brianna. Ang babaeng kinaiinisan niya. Anong nangyari? Bakit napaka-sweet pa ng dalawa? Imbis na nag-aaway. Mula garahe hanggang sa loob ng bahay, inalalayan ni Chester ang asawa nito na akala mo baldado't hindi makalakad. At saan naman kaya galing ang dalawa? Sinalubong ni Chanda ang mag-asawa. Mapapansin ang masamang tingin ng ginang kay Brianna. Chester, iho. Kamusta? Anong nangyari? Bakit hindi ka nakauwi kagabi? Tumawag sa akin si Celeste. Totoo bang magkasama kayo? Sadyang ipinaalala ni Chanda ang nangyari kina Celeste at Chester sa hotel. Hindi siya papayag na maging bokya ang kanyang plano. Mami, mamaya na po tayo mag-usap. Gusto ko makapagpahinga ang aking asawa. By the way, Mami, magiging lola ka na. Buntis si Brianna. Kita ni Brianna ang dagling pagkagulat ni Chanda at sa hindi nito inaasahang maririnig. Disappointed lang naman itong hindi sila kayang paghiwalay ni Chester, bagkus magkakaanak na sila. Sa isip-isip ni Brianna, hanggat mahal siya ni Chester, magiging matatag ang kanilang pagmamahalan. Alam niyang makakaya nilang lagpasan lahat ng pagsubok na ibibigay nito sa kanya. Ano? Buntis ka? Kay Brianna nakatingin si Chanda na bakas ang pagkagulat. Kabaliktaran ng masayang-masayang si Chester simula nang malamang siya'y buntis. Opo, Mami. Buntis po ako. Magkakaroon na ng maingay sa bahay na to. Tugon ni Brianna na hindi pinansin ang reaksyon ng biyanan. Alam naman niya sa kanyang sarili na kailanman, hindi ito matutuwang mas maayos sila ni Chester sa kasagsagan ng mga plano nitong sirain silang mag-asawa. Mami, may problema ba? Bakit parang hindi kayo masaya? Napansin kaagad ni Chester. Tsaka pa nagbago ang ekspresyon ng ginang. Ngumiti ito kay Chester. Of course, masaya anak. Iha Brianna, ingatan mo ang sarili mo ha
At ang aking apo, magpapahanda ako ng makakain mo. I'm sure magugustuhan mo ang soup na iyahanda ko. Nakangiti ang ginang nang binalingan si Brianna bago ibalik kay Chester ang atensyon. Anak, dalhin mo na sa kwarto si Brianna. Magpapahanda ako ng makakain niya. Bago tumalikod si Chanda, nakita pa ni Brianna ang kaduda-duda nitong reaksyon. Ang galing nitong umarte. Sa tingin ba nito maniniwala pa siya sa babae? Lahat ginagawa nito para magkasira sila ni Chester. Kaya naman kahit kailan, hindi na siya magtitiwala pa rito. Ngayon pa lang, nahuhulaan niya ng may masama na naman itong pinaplano sa anak niya. Iniisip siguro ng kanyang biyanan na kahit anong ginagawa nito para mapaghiwalay sila ni Chester. At tinitiis lang niya dahil wala siyang mapuntahan. Wala siyang pera at yung tipong binubuhay siya ng anak nito dahil wala naman siyang trabaho. Si Chester ang nag-decide na huminto na siya sa trabaho once na ikasal sila at umalis na sa maliit na apartment na tinitirahan niya. Kaya tila ba napakadali nitong husgahan siya. Pero hanggat kaya niyang magtiis, gagawin niya. Pero kapag hindi niya na kaya, makikilala nito kung sino si Brianna Del Casio. Matapos maglinis ng katawan at makapagbihis, saktong kumatok ang katulong at may dalang mangkok ng sopas. Sabi nito, inihanda daw iyon ng biyanan para sa kanya. Na kailangang ubusin niya daw yun para sa kanyang baby na nasa kanyang sinapupunan. Pero ang totoo, nilagyan iyon ni Chanda ng gamot dahil gusto nitong magtae ang babae. At natitiyak niyang makakaapekto iyon sa bata kung hindi sila nagtagumpay ni Celeste. Pues, sa ibang paraan niya gagawin yun at hindi siya titigil hanggat hindi siya nagtatagumpay. Nasisiguro niyang ito na din ang susuko. Nang ilapit ni Chester kay Brianna ang soup, ay naduwal siya. Hindi niya nagustuhan ng amoy at tingin pa lang niya, hindi na iyon masarap. Isa pa'y wala naman talaga siyang balak na kainin yun kahit na anong mangyari, lalo at ang kanyang biyanan ang nagluto. Agad inilayo ni Chester ang soup at dinaluhong ang asawang nagtatakbo sa loob ng banyo. Sobra itong nag-alala kay Brianna. At nais pang isugod sa hospital ang babae pero ipinaliwanag ni Brianna na natural lamang daw iyon na magsuka ayon sa Obigaini. Kaya naman, ibinalik na lang ni Chester sa kusina ang sabaw na inihanda ng kanyang ina. Nagustuhan ba ng asawa mo anak ang inihanda ko? Naubos ba? Natigilan ng ginang at hindi natapos ang itatanong nang makitang wala man lang bawas ang inihanda nitong pagkain. Sorry mami, nasa paglilihi si Brianna. At may iba siyang pagkain na gusto. I'm sure alam mo yon dahil napagdaanan ninyong maglihi. Paliwanag ni Chester sa ina bago pa man sumama ang loob nito. Nalukot ng husto ang mukha ng ginang. Talagang iniinis siya ng babaeng yun. Okay iho, no problem. Ano bang gusto niya at ako nang bahala? Wala siyang gusto sa ngayon mami. Lalabas na lang kami mamaya kapag nais niyang kumain. Pero salamat po sa concern niyo. Ako na lang po ang kakain na to. Mukha namang masarap eh. Biglang nag-alala si Chanda sa anak na baka magtae kaya inagaw ng ginang ang pinaglalagyan ng sopas. Hindi anak, ako na ang kakain na to. Agad tinawag ang isang maid upang ipahanda ng ibang soup si Chester habang si Chanda nagmamadaling itinapon iyon habang hindi pa nakakahalata si Chester. Inis at kaba ang nararamdaman niya ngayon, inis kay Brianna. At kaba sa takot na malaman ni Chester na nilagyan ng kakaibang gamot ang pagkain na para sana kay Brianna. Sa kwarto ng ginang, pinagsisisipa nito ang pader sa inis dahil muli na naman siyang hindi nagtagumpay. Sa umagang yon, may panibagong masamang plano si Chanda sa mag-asawa. Paalis ang dalawa upang mamili ng gamit ni baby. Kahit na sa mga sandaling yon, 2 buwan pa lang naman ang tiyan ni Brianna. Sobrang excited lang kasi ni Chester. Kaya naman sinadya ni Chanda na putulin ang preno ng sasakyan ni Chester upang maaksidente ang dalawa at sabay na mawala si Brianna at ang anak nitong nasa sinapupunan dahil hindi niya ito matatanggap kahit kailan. Habang nagmamaneho si Chester, walang kamalay-malay ang lalaki sa ginawa ng ina nito. Basta na lang naramdaman ni Chester na hindi gumagana ang brake ng kanyang kotse kahit anong gawin niya. Chester, anong nangyayari? Napansin kaagad ni Brianna ang mabilis na takbo ni Chester na hindi man lang makapagminor. Ayaw gumana ng brake. Bilisan mo. Lumipat ka sa likod. Mas safe ka doon.
Humawak ka ng mabuti. Ibabangga ko sa pader kung hindi tayo hihinto. Nag-aalalang sigaw ni Chester kay Brianna habang nakafocus na nagmamaneho ang kamay nito at ang mata sa kalsada. Para na itong nakikipagkarera sa mga sasakyan. Kinilabutan si Brianna sa narinig pero kumilos din naman upang maging safe ang baby na nasa kanyang sinapupunan. Napapasigaw siya sa takot. Pakiramdam niya, katapusan na nilang mag-asawa. Rumaragasa din ang kaba sa kanyang dibdib. Naroon ang takot. Humawak ka ng mabuti, Brianna. Ibabangga ko na. At dahil parang mawawala na ng kontrol ang kotse, ay tuluyan na ngang ibinangga ni Chester ang kotse nito sa isang konkretong pader. Nakakakilabot sa malakas na impact ang sound na narinig ni Brianna. Kasabay ang halos pag-alog sa loob ng sasakyan. Kahit mahigpit ang hawak ni Brianna, hindi pa rin sapat ang kanyang lakas upang maprotektahan ng sarili. Halos tumilapon siya at bumangga sa likod ng driver's seat ng katawan at nakayukyuk siya sa ibaba. Dama niya ang matigas na bagay na tumama sa kanyang ulo dahil sa malakas na impact. Bigla na lang nawalan ng malay ang babae. Si Chester ay safe naman dahil may airbag na nagprotekta sa kanya. Ngunit naipit naman ang kanyang paa sa ilalim dahil UP ang unahan ng sasakyan. Umusok kaagad sa loob ng kotse at amoy gasolina. Brianna? Tawag niya sa asawa. Pilit itong nilingon pero hindi sumasagot ang kanyang asawa. Hindi rin siya makaalis sa kanyang kinaroroonan dahil sobrang ipit ang kanyang binti. Tulungan niyo kami! Sigaw niya sa mga taong nag-uusisa sa labas. Binasag niya na ang bintana para makahingi ng tulong. May naawa sa kanya at pinagtulungang basagin ang bintana ng kotse upang mailabas siya. Ang iba'y tumawag ng ambulansya na hindi nagtagal, dumating din naman agad. Tulungan niyo ang asawa ko. Buntis siya. Dalihin niyo kaagad siya sa hospital. Nagmamadaling binuksan ng mga rumisponding rescuer ang pintuan sa likod ng sasakyan kung saan naroon ang walang malay na si Brianna. Dahan-dahan! May buntis! Sigaw ng isa sa kanila. Maingat nilang inangat ang walang malay na si Brianna at inilagay sa stretcher. Napansin ng isa sa mga paramedic ang dugo sa gilid ng kanyang noo. May sugat siya sa ulo. Bilisan natin. Kasunod namang tinulungan ng mga ito si Chester na maalis ang pagkakaipit sa kanyang paa gamit ang rescue tools. Aray! Napasigaw ang lalaki sa sobrang sakit. Tila nabugbog ang kanyang paa. Ngunit wala siyang pakailam sa sarili niyang kalagayan. Inaalala niya ang asawa. Brianna, kamusta ang asawa ko? Paulit-ulit niyang tanong na puno ng pag-aalala ang boses. Sir, kailangan po muna naming dalhin kayo pareho sa hospital. Sagot ng isa sa paramedic. Maya-maya, rumagasa ang ambulansya patungo sa pinakamalapit na hospital. Habang nasa loob ng ambulansya, mahigpit na hawak ni Chester ang malamig na kamay ni Brianna. Brianna, huwag mo kong iiwan. Ikaw at ang anak natin ang buhay ko. Please, lumaban ka. Hirap man, ay sabi ni Chester. Walang tugon ng babae, nanatili itong walang malay. Patuloy lamang ang pag-ugong ng makina ng ambulansya habang minamadali ng mga paramedic ang pagbibigay ng paunang lunas. Pagdating sa hospital, agad silang isinugod sa ER. Doc, may buntis na biktima ng vehicular accident. Sigaw ng paramedic. Mabilis na sinalubong ng medical team ang mag-asawa. Habang si Chester ay dinadala sa operating room upang gamutin ang kanyang napinsalang binti, si Brianna naman ay isinugod sa obstetric emergency. Lumipas ang halos 2 oras, hindi mapakali si Chester kahit nakabalot na ang kanyang binti ng benda. Nang lumabas ang doktor, pilit nitong gustong bumangon upang salubungin ang doktor pero pinigilan siya ng 2 nurse. Sir, bawal pa ho kayong bumangon. Dok, kamusta ang asawa ko? Kamusta ang baby namin? Puno ng pag-aalala ang boses ni Chester. Safe na siya sa ngayon. Yun nga lang may tama siya sa ulo at may iilang pasa sa katawan pero stable na ang kanyang kondisyon. Napapikit si Chester at bahagyang nakahinga ng maluwag. Hindi niya mapapatawad ang sarili kung may masamang nangyari kay Brianna. Tungkol naman sa sanggol, sa ngayon may tibok pa ang puso ng bata. Ngunit kailangan pa ring obserbahan ng mabuti ang pagbubuntis dahil sa matinding epekto ng aksidente.
Kailangan ng mahigpit na pagpapahinga ni Mrs. Quizon. Salamat, Doc. Maraming salamat. Umuusal ng pasasalamat sa Diyos si Chester. Nagdasal din ito para sa mabilis na recovery ng kanyang asawa. Sa pagod marahil ni Chester, nakatulog na lang din ito. Habang si Chanda, akala nito'y magtatagumpay ang kanyang plano. Siyempre, ayaw naman niyang may masamang mangyari sa anak niya. Kaya naman nakibalita siya hanggang sa mapanood ang isang flash report tungkol sa aksidente ng mag-asawa. Nang malaman kung saang hospital, agad itong sumugod. Samantala nang magising na muli si Chester, pinasuri niyang nawasak niyang sasakyan kung paanong nawalan ito bigla ng preno. Gusto niyang matuklasan kung aksidente nga bang nangyari or sinadya. Maingat siya sa sasakyan, palagi niyang ipinapacheck ang makina maging ang preno. Imposibleng mangyari ang ganoong sitwasyon kung hindi may sumabotahe sa kanya. Oras nang malaman niyang si Celeste ang may kagagawa nito, mabubulok ito sa bilangguan. Sisiguraduhin niya iyon. Makalipas ang ilang oras, dumating si Chanda sa hospital na kunwari umiiyak ito habang nagmamadaling tumatakbo sa hallway. Anak ko, Chester! Agad itong nakakuha ng atensyon sa mga taong naroon. Nang makita niyang nakaupo si Chester sa isang wheelchair, hindi niya napigilang pumalahaw. Anak, Chester, anong nangyari sa'yo? Nanginginig niyang tanong habang hinahawakan ng mukha ng lalaki. Napinsala ang binti ko. Aksidente po, Mami. Kailangan ko munang sumailalim sa isang buwang therapy para muling makalakad ayon sa doktor. Napahagulgol si Chanda at niyakap ang anak niya. Ngunit nang mapatingin sa kabilang kama kung nasaan nagpapahinga si Brianna, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Matalim ang naging tingin nito. Hindi dapat ang kanyang anak ang nasa wheelchair ngayon, kundi ang babaeng to. Kasalanan mo lahat ng to. Sigaw nitong tila nababaliw na dinuro si Brianna. Nagulat naman si Brianna. Paanong naging kasalanan niya? Pero sa bagay, galit nga ito sa kanya. Baka nga itong nagtanggal ng preno kaya sila na disgrasya. Alam naman niyang sagad hanggang buto ang kasamaan nito. Ikaw ang may gawa nito sa anak ko. Ang sabi nito, hindi matanggap ni Chanda na ang kanyang anak ang napuruhan. Mami, walang kasalanan si Brianna. Agad itong kinampihan ni Chester pero hindi naman ito pinansin ni Chanda. Kung hindi ka nagpumilit na lumabas para mamili ng gamit ng bata, hindi maaaksidente ang anak ko. Tingnan mo nga siya ngayon, hindi siya makalakad. Tuwid itong tiningnan ni Brianna. Ako ba talagang may kasalanan? Anong ibig mong sabihin? Alam ko namang ayaw niyo sa akin. Baka akala niyo, hindi ko alam na kinuntsaba niyo si Celeste para lang magkasira kami ni Chester. Nabasa niya kaagad ang pamumutla saglit nito. Mabilis na pinagulong ni Chester ang wheelchair palapit sa kanila kaya hindi na makapagsalita ang matanda sa pag-aakusa ni Brianna rito. Ikinagulat lang nito iyon ng sobra. Kaya naman mas lalong nanggigil si Chanda at nadagdagan ng inis nito kay Brianna. Ano pa bang dapat niyang gawin para lang mabura sa buhay nito ang babae? Mami, pareho kaming biktima ni Brianna. Walang dapat sisihin sa nangyari. Pero huwag kayong mag-alala, pinacheck ko na ang sasakyan ko kung ano bang nangyari. At bigla na lang nawala ng preno. Mas lalo itong namutla sa sinabi ni Chester. Tandaan mo ang sinasabi ko, Chester. Hanggat kasama mo ang babaeng yan, wala kang magiging tahimik na buhay. Pagkasabi noon, mabilis itong lumabas ng silid. Sabay silang na-discharge ni Chester pagkalipas ng isang linggo at agad nagpa-schedule ang kanyang asawa para sa therapy nito. Malaki naman ang chance na makalakad kaagad si Chester ayon sa doktor. Nagsisikap din ang asawa na makalakad agad dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanya, lalo't siya ay buntis. At simula nang maging baldado ang kanyang asawa, napirmi ito sa loob ng bahay. May pinagkakatiwalaan naman ito sa opisina, kaya pansamantala, work from home si Chester. Why do you still here, Brianna? Habang pinaliliguan niya ang asawa, ay tanong sa kanya ni Chester. Malungkot ang boses. Iniisip pa rin ni Chester na iiwan niyang lalaki dahil nga baldado. Dahil mahal kita, Chester. Kahit na ayaw ni Mami sa'yo. Saglit na natigilan si Brianna. Narinig ko ang sinabi ni Mami sa'yo kahapon. Tell me everything, Brianna. Sinaktan ka ba ni Mami? Hindi siya nakaimik. Malupit ang ina nito.
Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ang mga bagay na magpapabigat sa kanya. Chester, wag mo nang isipin yun. Ang mahalaga ngayon makalakad ka. Hayaan na lang natin ang mami mo. Balang araw matatanggap rin niya ako. Hinawakan ni Chester ang kanyang dalawang kamay. Napapatango itong walang masabi. Dama niya ang awa sa kanya ni Chester dahil hindi naman talaga lingid sa asawa ang pagkadisgusto sa kanya ni Chanda. Kinabukasan, dahil kaarawan ng kanyang asawa, maaga pa lang, aligagana ang mga katulong sa bahay. Kumuhang biyanan ng mag-aayos ng buong hardin. Nakabantay din ito habang nagmamando. Ipinatawag siya ng biyanan sa servant quarter at may ipagagawa sa kanya. Ano to? Tanong niya nang marahas na ibato sa kanya ng biyanan ang uniform na pang-maid. Huwag ka nang magtanong. Isuot mo yan para hindi naman obvious na asawa ka ng anak ko. Huwag na huwag kang magkakamaling magreklamo dahil malalagot ka sa akin. Bilisan mo dyan at marami pang gagawin. Talagang inuubos ng kanyang biyanan ng kanyang pasensya. Lahat na lang ng pang-aapi ginawa nito sa kanya. Wala siyang nagawa't tumulong sa kusina. Maging sa hardin, takang-taka ang dalawang maid na sina Telma at Aida nang lumabas siya na nakasuot ng maid uniform. Kakausapin sana niyang isa pero sinigawan ito ng biyanan na bumalik sa trabaho at bawal makipagkwentuhan. Sinabi nitong lahat ng makikitang makikipagkwentuhan ay masisisante. Samantala nagtataka naman si Chester kung bakit napakatagal ng kanyang asawang bumalik sa silid. Sinikap niyang bumangon at tunguhin ng wheelchair pero nahulog lamang siya sa higaan. "Brianna!" Malakas niyang tawag, ngunit walang nakarinig sa kanya dahil abala ng mga oras na iyon si Brianna. Pilit na gumapang si Chester patungo sa kanyang upuang digulong nang mahulog ito sa higaan at ginamit ang buong lakas upang makasampa. Naabutan siya ng kanyang ina na ganoon ng ayos. May kasamang dalawang mag-aayos sa kanya. Bitbit ang paper bag na ang laman ay mamahaling suit na regalo nito sa kanya. "Maghanda ka na anak dahil kaarawan mo ngayon. Maraming bisita ang darating. At I'm sure matutuwa ka sa surprise ko." "Nasaan si Brianna, Mami?" "Alam mo naman niyang asawa mo napakabait. Hayon, nagpresentang tumulong sa kusina." "Ano? Mami, buntis ang asawa ko. Baka makunan siya." "Pwede ba, Chester? Tigilan mo na yung kadramahan mo. Anong makukunan? Hindi buntis ang asawa mo. Nagkukunwari lang siya para mas lalo mo siyang mahalin. At ito lang ang masasabi ko sa'yo, Chester. Wala kang magagawa para magustuhan ko yung asawa mo. Kaya hanggat nasa pamamahay ko siya, susundin niya ang lahat ng gusto ko. At kung hindi naman, lumaya siya dito." "Paano niyo nagagawa to kay Brianna, Mami? Minahal niya ako. Nagtitiis siya sa kabila ng ipinapakita mo sa kanya. Pero bakit ganyan ka?" Galit na galit nitong tanong. Walang magawa si Chester dahil hindi siya makalakad. Pilit siyang binihisan ng dalawang kasama nito ayon sa mando ng kanyang ina. Pero isinusumpa niya ang araw na pinasakitan nito ang kanyang asawa. Pagsisisihan iyon ng kanyang mami. Habang si Brianna, dama ang kanyang pangangalay sa magkabilang binti at umupo saglit upang ipahinga. Gabi na, nakakadama na siya ng gutom. Nang makita ng isang maid na namumutla na siya, agad siyang pinainom ng tubig. "Ma'am, magpahinga na po muna kayo. Kami nang bahala dito ni Telma. Baka mapano ka, buntis ka pa naman." Saktong palapit ang kanyang biyanan, kaya narinig nito ang sinabi ng kasambahay. Galit nitong nilapitan at sinampal. Nagulat ang babae na sapo ang pisngi. "Anong sabi mo? Tingin mo, ikaw ang masusunod sa mansyon na to? Hala, balik sa trabaho. At ikaw naman." Binalingan siya nito at marahas na sinampal sa kaliwang pisngi. "Tingin mo, uubra sa akin yung pagpapaawa mo? Ngayong baldado ng anak ko nang dahil sa kagagawan mo, ipararamdam ko sa'yo lahat ng sakit para magtanda ka." Sinabunutan pa siya nito. Pumagitna naman si Aida at kumampi sa kanya. "Madam, tama na po. Hindi na tama ang ginagawa niyo. Sinasaktan niyo si Ma'am Brianna. Wala naman siyang ginagawa sa inyo. Pagod na ho siya at nagpapahinga lang naman saglit." Nakadipa sa pagitan nila ng biyanan si Aida habang awang-awa sa kanya. Lalong nagalit ang kanyang biyanan. Sasaktan sana nito si Aida nang malakas siyang nagsalita. "Tama na, Chanda. Wala kang puso.
Lahat ng pagmamaltrato mo sa mga tao dito sa loob ng mansyon, ginawa mo na. Bukas, sisiguraduhin kong luluhod ka sa harapan ko. Isinusumpa ko sa iyo yan. Natigilan si Chanda, maging ang maid, nang makitang nanlilisik ang kanyang mga mata. Matapos ang mahabang katahimikan, marahas na tumawa ang kanyang biyenan, buong lakas na may kasamang pangiinsulto, pangmamaliit sa kanyang pagkatao. Pagkatapos noon, marahas siyang kinaladkad palabas ng mansyon na idinaan sa likod para walang makakitang bisita. Awang-awa naman si Aida na siya'y sinakluluhan. Ganon. Kinakalaban niyo ko pareho. Pwes, lumayas kayong dalawa. Tinawag nito ang gwardya at ipinatapon silang dalawa na parang basura sa labas. Halos madapa siya sa semento nang marahas na itulak ng gwardya at malakas na isara ang gate. Ma'am, nasaktan po ba kayo? Sumusobra na talaga yung biyanan niyong walang puso. Wala naman siyang naramdaman sa kanyang tiyan kaya panatag ang kanyang kalooban. Aida, salamat. Huwag mo kong alalahanin, ma'am, dahil okay lang ako. Kayo ang inaalala ko. Bumuntong hininga siya at tumingin sa mataas na gate ng mansyon. Chanda, pasensyahan tayo sa gagawin ko. Bulong niya bago nilisan ng lugar kasama si Aida. Halos manginig sa galit ang abuela ni Brianna habang pinakikinggan ng lahat ng nangyari sa kanyang apo. Sinadya niyang sirain ang preno ng sasakyan ni Chester? Mariing tanong ng matanda na hindi makapaniwalang magagawa iyon ng isang ina sa kanyang anak. Yes, Lola, at muntik na kaming mamatay ng anak ko. Napapikit ang kanyang abuela at mahigpit siyang niyakap. Pero batid niyang galit na galit ito. Ilang sandali siyang nanahimik bago marahang huminga. Kung ako ang masusunod, pupunta ako ngayon mismo sa mansyon ng mga Quizon at haharapin ang babaeng yon. Magtutuos kami. At sa sandaling yon, may desisyon na siyang ginawa. Bukas, Lola, bibilhin ko ang mansyon ng mga Quizon at si Chanda, ipakukulong ko siya. Gawin mo, iha, kung hindi ako ang titiri sa babaeng yan. Ang buong akala ko, maayos kang tinatrato ng biyanan mo. Napatango siya't inaming tiniis niya yon dahil sa pagmamahal sa asawa. Pero ngayon, sagad na ang kanyang pasensya. Matagal na siyang nanahimik, hindi dahil wala siyang kakayahang lumaban, kundi dahil ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan ng kanyang pamilya. Pero matapos ang lahat ng ginawa sa kanya ni Chanda, sapat na ang kanyang pananahimik. Bukas, makikilala nila kung sino talaga ako. Mahinang sabi ni Brianna. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Ihanda mo ang legal team at gusto kong malaman kung sino ang may-ari ng lahat ng ari-arian ng pamilya Quizon. Ihanda rin ang mga dokumento para sa pagbili ng mansyon. Opo, Miss Del Casio. Tugon ng babae sa kabilang linya na kanyang inutusan. Pagkababa ng tawag, inilabas ni Brianna ang isang folder. Naroon ang lahat ng ebidensyang unti-unti niyang naipon. Larawan at mga recording, mga dokumentong nagpapatunay sa mga kasinungalingan ni Chanda at higit sa lahat, ang ebidensyang magpapatunay kung sino ang responsable sa nangyari sa sasakyan ni Chester. Matapos ang aksidente, agad niyang ipinahanap sa kanya mga tauhan ng mga footage mula sa mga CCTV camera sa paligid ng garahe. Napansin nila na may isang kamera na sadyang tinakpan bago nangyari ang insidente. Akala ni Chanda ligtas na ito, ngunit hindi alam ng babae, bago pa man siya gumawa ng anumang hakbang, may isang maliit na security camera na lihim niyang inilagay sa isang lugar na hindi nito mapapansin. At nakuha nito ang isang impormasyong kailangan niya. Makikita roon si Chanda na palihim na lumalapit sa sasakyan at ang ginawa nitong kahinahinalang kilos bago tuluyang umalis sa garahe. Pinanood din ni Brianna ng ilang beses. Galit na galit kay Chanda ang kanyang abuela. Pagkatapos mahigpit niyang isinara ang folder kasamang USB kung saan nakasave ang video at ipinadala iyon sa mga pulis. Nag-iwan lamang siya ng kopya. Samantala sa mansyon ng mga Quizon, walang kaalam-alam si Chanda sa lahat ng nangyayari. Nag-enjoy ito sa party kasama ang mga mayayamang naroon. Masayang nakikipag-usap, nakikipagtawanan at maliban doon, napakasaya nitong wala na ang tinik sa kanyang lalamunan. Si Chester naman, imbis na mag-enjoy, ay labis itong nagdalamhati sa ginawa ng kanyang ina kay Brianna.
Kitang-kita niya sa CCTV footage kung paanong sinaktan ito ng kanyang ina at si Aida. Wala siyang lakas na kalabanin ng kanyang ina. Sinamantala nito ngayong mahina siya at nakatali sa wheelchair. Sinubukan niyang tawagan ng asawa, ngunit nasa loob ng kanilang kwarto ang cellphone. Tumawag siya ng taong maghahanap sa kanyang asawa kung nasaan ito. Lalo't walang mapupuntahan si Brianna. Maliban doon, buntis ang kanyang asawa. Habang nasa kasiyahan ng kanyang ina, nakapagdesisyon siyang lisanin na rin ang mansyon. Titira sila ni Brianna malayo sa ina. Kapag natagpuan niya na ito, wala na siyang amor dito. Hindi niya ito mapapatawad. Kinabukasan, maagang dumating ang dalawang sasakyan sa harap ng mansyon ng pamilya Quizon. Bumaba ang dalawang bodyguard ni Brianna at binuksan ang pinto ng sasakyan. Dahan-dahang bumaba ang napakagandang si Brianna, suot ang eleganteng damit. Matatagang ekspresyon nito sa muka. Kasunod niya ang dalawang pulis, isang abogado at ang kanyang legal team na may dalang mga dokumento na pagmamay-ari niya na ang mansyon ng mga Quizon. Hindi na siyang dating Brianna na tahimik na yumuyuko sa harap ni Chanda. Hawak ng kanyang abogado ang isang makapal na folder. Miss Del Casio, kompleto na po ang lahat ng dokumento. Opisyal nang nailipat sa pangalan ninyo ang pagmamay-ari ng mansyon. Salamat. Mabilis siyang naglakad patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng isang kasambahay na si Telma. Ma'am Brianna? Namilog ang mga mata nito sa gulat. Hindi na ito nagpatuloy sa pagsasalita dahil napansin ng mga pulis sa likuran ni Brianna. Lahat ay pumasok sa bakuran. Kahit ang gwardiya na nagtapon sa kanya kagabi ay natigilan. Natakot sa dalawang pulis niyang kasama. Maya-maya, bumaba mula sa hagdan si Chanda. Tuloy-tuloy sa labas. Brianna, manghang-mangha ito pagkakita sa kanya. Malayo sa minamata nito, sa inaalipin at niyuyurakan ng pagkatao. Anong ginagawa mo rito? May ningning ang boses ng babae pagkakita sa marami niyang kasama na alam nitong hindi basta-basta. Tahimik na nilingon ni Brianna ang kanyang abogado. Napakunot noo si Chanda. Anong ibig sabihin nito? Inabot ng abogado ang isang dokumento kay Brianna. Mrs. Chanda Quizon, nais po naming ipaalam na ang mansyon na to, opisyal ng pagmamay-ari ni Brianna Del Casio. Wika ng abogado na ikinalaki ng mga mata ni Chanda. Ano? Paano nangyari? Isang hampas lupang kagaya mo. Isang marahas at mag-asawang sampal mula kay Brianna ang pumutol sa sasabihin ni Chanda. Na hindi kumibo ang pulis upang ipagtanggol ang babae. Para yan sa mahabang panahon na pagmamaltrato mo sa aking Chanda. Nanlisik ang mga mata ni Chanda at susugurin sana si Brianna. Ngunit, narito po ang titulo at mga dokumentong nagpapatunay sa legal na paglipat ng pagmamay-ari ng mga Quizon. Hindi makapaniwala si Chanda habang nanginginig ang kamay niyang hawak ang dokumento. Hindi maaari. Paano niya mabibili ang mansyong to? Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Chanda. Chester, tawagin mo ang anak ko. Sigaw ni Chanda. Ngunit bago niya pa magawa yun, nagsalita ang isa sa mga pulis. Mrs. Quizon, inaaresto ka namin sa salang attempted murder. Sumama ka sa amin ng matiwasay at sagutin ang aming mga katanungan kung bakit mo nagawang putulin ang preno ng sasakyan ng iyong anak na naging rason upang maaksidente ang mag-asawa. Biglang natigilan si Chanda, nanlaki ang mga mata. Kinuha ni Brianna ang isang tablet mula sa kanyang bag. Siguro oras na para makita mo kung anong nakita ng kamera. Agad niyang pinindot ang video. Sa screen, malinaw na nakita ang isang taong pumupunta sa garahe bago umalis sina Chester at Brianna. Lumapit ito sa sasakyan at malinaw sa video kung ano ang ginawa ng ginang. Pagkatapos maiplay ang video, nanigas ang mukha ni Chanda. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ni Brianna ang video na yan. Wala akong kasalanan. Mrs. Quizon, may kopya kami ng video. At kailangan po kayong sumama sa amin para sa investigasyon. Sinungaling ka! Peke ang video na yan! Lumapit si Brianna. Hindi ko kailangang gumawa ng peking video, Chanda. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo. Ngayon, katapusan na ng kahayupan mo. Mabubulok ka sa kulungan. Itinaas niya ang folder na naglalaman ng iba pang ebidensya.
May original file, security records, at iba pang dokumentong nagpapatunay kung anong nangyari. Napaatras si Chanda. Nanginginig ito. Nagulat sa bagong Brianna na kaharap niya. Brianna, wag mong sirain ang pangalan ko. Alam kong set up lang to. Hindi kita sinisira, kundi pinapanagot lang kita sa kasalanang ginawa mo sa batas. Sarili mong anak si Chester, pero wala kang pakialam sa nangyari sa kanya. Bagkus sa akin mo pa isisisi ang lahat. Wala kang puso, wala kang kwentang ina. At lalo sa magiging apo mo, wala kang kwentang tao, Chanda. Hindi mo deserve ang kahit na kaunting awa ko. Galit na galit, bagaman nagtitimpi si Brianna. Noon lumabas si Chester mula sa likuran ng pinto na kanina pa nakikinig sa usapan. Naging malinaw ang lahat sa kanya. Kaya pala, ayon na rin sa pagpapasuri ng kanyang kotse, sinabi sa kanya ng isang bihasang tumingin sa kanyang sasakyan na sinadyang putulin ng preno. Ngunit hindi siya naniniwala dahil walang gagawa noon. Isa pa wala siyang nakita sa CCTV. Ngunit planado pala iyon ng kanyang ina, sinadyang takpan upang wala siyang makitang ebidensya. Napakasama nito. Sa ginawa ng kanyang ina sa kanilang mag-asawa, wala itong makukuhang awa mula sa kanya. Anak Chester, mabuti at nandito ka na. Huhulihin ako ng mga pulis. Ipagtanggol mo ko, anak. Alam niyang hindi siya nito matitiis, pero masamang tingin ang ipinukol nito kay Chanda. Wala akong inang katulad mo, Chanda. Hindi kita biological mother. Pinakasalan mo si Daddy dahil sa yaman niya. At ngayon, pinaiimbestigahan ko ang pagkamatay niya. Oras na malaman kong may kinalaman ka rito, madadagdagan ang kaso mo. Ikulong mo ang babaeng yan. Utos ni Chester. Hindi. Chester, wag mong gawin sa akin to, anak. Ako ang nagpalaki sa'yo. Minahal kita. Lahat ng pag-aaruga, ginawa ko sa'yo, Chester. Habang kinakaladkad si Chanda palabas ng mansyon, pumapalahaw ito. Pero hindi na iyon pinansin ni Chester. Bagkus ay pinagulong nito ang wheelchair upang mabilis na makalapit sa kanyang asawa. Sinalubong din ito ni Brianna at nagyakap ng mahigpit ang dalawa. Akala ko, sinukuan mo na ako, Brianna. Akala ko iniwan mo na ako. Emosyonal si Chester. Hindi ko naman gagawin yon. Ngayong wala na ang nanay mo, magiging masaya na tayo. Tumangutango si Chester at hinagka ng kanyang asawa sa labi. Napangiti naman ang mga naroon na nanonood sa kanila. Lumipas ang maraming taon. Ang dating magulong buhay ni Brianna at Chester tuluyan ng napalitan ng tahimik at masayang pamumuhay. Naipakilala na rin niya sa wakas sa kanyang ama ang asawa at nagustuhan ito ng kanyang daddy. Magkasundo ito pagdating sa negosyo. Maliban doon, nagustuhan din si Chester ng kanyang abuela. Napakabait kasi ng kanyang asawa. Yung akala niyang walang pakialam ang kanyang ama. Naghangad din ito ng maayos na buhay para sa kanya na natagpuan niya kay Chester. Matapos ang lahat na kanilang pinagdaanan, isinilang ni Brianna ang kanilang anak na naging sentro ng kanilang pagmamahalan. Lumaki itong isang masayahin at mabait na bata. At ngayon ay malaki na ito, hindi na nila kailangang balikan ang masasakit na alaala ng nakaraan. Sa ngayon, nakatira silang magpamilya sa sarili nilang tahanan. Simple pero puno ng saya. Kasama nilang dalawang maid na sina Telma at Aida na napaka-loyal sa kanya. At katuwang siya ng asawang magpalago ng negosyo ng kanilang pamilya. Sa patuloy na pagsisikap ng kanyang asawa, ay sa wakas, nakalakad na rin ito ngayon matapos ang mahabang panahon ng therapy. Naibalik na rin ang dati nitong katawan, nakakapag-workout na muli ang asawa, na kung minsan nga kasama pa sa gym ang anak nilang si Clyde. Kabanding nito palagi ang 3 taong gulang na anak. Sa hapong yon, magkasamang nakaupo sa kanilang hardin sina Brianna at Chester habang pinagmamasdan ang kanilang anak na naglalaro. Parang kailan lang nung isinilang mo siya. Nakatawa si Chester. Hinawakan ni Brianna ang kamay ng asawa. Oo nga, naalala ko pang unang pagbigkas niya ng dada. Napatawa din si Brianna na sinabayan ni Chester. Oo, at yung unang hakbang niya. Muli silang nagkatawanan nang mapansin iyon ni Clyde. Lumapit ito sa kanila. Bakit kayo lang po ang magkayakap? Isama niyo rin po ako. Naiinggit ang kanilang anak. Kaya ang munting hardin ng kanilang tahanan na puno ng tawanan.
Samantala, ang malaking mansyon na minsang naging simbolo ng paghihirap ni Brianna ay hindi na nila ginawang pangunahing tahanan. Ginawa na lamang nila itong bakasyonan ng pamilya. Bihira lamang kasi silang manatili roon na mag-asawa. Ngunit mayroon silang regular na tagalinis at nag-aalaga sa buong property. Sa tuwing bumabalik si Brianna sa mansyon, naaalala niya na lamang ang biyenan na nagpahirap sa kanya. Ang bawat sampal na kanyang tinamo sa marahas nitong kamay. Subalit ngayon, tapos na ang unos ng kanyang buhay. Hindi na siya nakakaramdam ng takot. Sa halip, lagi niyang naaalala kung gaano kalayo ang narating niya. Nagpasalamat siya sa Diyos na nakaya niyang gawin ng mas tama. Kapag naaalala niya ang babaeng minsang minamaliit at pinagsilbihan sa sarili niyang tahanan, ay siya na ngayon ang tunay na may-ari nito. Napapaisip siya na minsan ay naging matapang din siyang magtiis para sa lalaking mahal. Kaya ano man ang nangyari, wala siyang pinagsisihan. Si Chanda naman ay tuluyan ng nahatulan sa mga krimeng ginawa niya. Matagal siyang nakulong dahil sa mga kasong kinasangkutan niya. Kabilang ang pagtatangkang sakta ng sariling anak at manugang at iba pang krimeng napatunayan laban sa kanya. Wala nang kapangyarihan ng dating mapangmataas na babae. Wala nang mansyon, wala nang kontrol sa buhay ni Chester. At higit sa lahat, wala na siyang kakayahang sirain ng pamilya na minsan itong pinilit paghiwalayin. Sa kulungan, nakasuot ito ng lumang damit, utusan sa loob ng selda, tagalinis ng banyo. Dahil kung hindi nito gagawin, pagtutulungan siya ng mga malalaking katawan doon. Masasama ang mga taong nasa loob. Lahat kriminal. Hindi nito magawang maghari-harian sa loob. Mabaho sa selda. Mainit at walang maayos na pagkain. Hindi alam ni Chanda kung makakatagal siya sa ganoong klaseng buhay. Minsan na nitong ninais magpatiwakal para matapos na ang lahat, pero hindi nagtagumpay ang babae. Nagsisisi na siya sa kanyang ginawa sa anak at manugang. Kung maibabalik lang sana ang lahat, magpapakabait siya. Subalit totoo nga ang kasabihan, nasa huli ang pagsisisi. Gusto niya ring humingi ng tawad kay Chester at Brianna. Bago man lang siya mawala pero sadyang kinalimutan na siya ng lahat. Inisip na lang ni Chanda na sana nga, masaya na nga ang mga ito malayo sa kanya. Dahil siya, nasisiguro niyang magdudusa siya sa loob ng kulungan habang buhay at dito na siya mamamatay. Kahit papaano ay naalala din ng mag-asawa si Chanda. Kahit na puro kasamaan ang ginawa nito sa mag-asawa. Sa araw na yon, nag-utos si Chester ng dadalaw sa kulungan kay Chanda upang alamin ang kalagayan nito. At okay naman daw ang babae, kaya naman napanatag na sina Chester at Brianna. Lumipas pa ang isang taon, napag-alaman na ni Brianna na nagdadalang tao siya sa pangalawang anak nila ni Chester. Magiging daddy na ulit ako. Tuwang-tuwa ang lalaki. Hindi lang ang mag-asawang naging masaya matapos makumpirmang nagdadalang tao siya sa pangalawang baby nila ni Chester, kundi pati na rin si Clyde. Palagi nga naman itong sinasabing gusto ng kalaro. Magkakaroon na ako ng baby sister or baby brother. React nito't pumapalakpak at nagtatatalon pa. Salamat, Brianna. Hindi ko akalaing bibigyan pa tayo ng isa pang napakagandang regalo. Si Chester naman, hindi maitago ang saya. At syempre maging ang kanyang abuela at ang dad niya, masayang masaya. Matapos nga ang 9 na buwan, dumating ang pinakahinihintay nilang araw. Sa loob ng hospital, narinig ang unang iyak ng kanilang sanggol. Isang malusog na baby girl ang isinilang ni Brianna. Maya-maya, dumating ang kanyang daddy kasama si Clyde at ang kanyang abuela. Nang makita ang kapatid, tuwang-tuwa ito. Ngayon para kay Brianna, sa piling ng kanyang mga mahal sa buhay, sa dad niya, sa abuela, sa 2 anak at sa mapagmahal na asawa, natagpuan niya ang tunay na kayamanan. Isang pamilyang puno ng pagmamahal, kapayapaan at walang katapusang kaligayahan.